Para sa pinakahuling update naman sa pinaigting na pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng sunod-sunod na sama ng panahon, makakapanayam natin ngayon si DILG Secretary John Vic Remulla. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat. Okay, base po sa inyong monitoring, saan-saan po ang mga lugar na pinaka-napuruhan ng magkakasunod na sama ng panahon? Pinakamalakas ang ulan sa Sambales. Pero hindi naman sila napuruhan. Pero dito sa Metro Manila, lagpas 200 mm ang rain ng dibato. Kaya nagkabaha tayo sa Nabotas at sa bahagi ng Quezon City, Maynila. Sa Makati, papan lang. Kaya sa Manila hanggang ang hita sa ibang mga lugar. Okay, ano po ang direktiba ninyo sa mga LGU, particularly yung areas po na tatamaan ng dalawang bagyo? Sa bandang Ilocos po yata, itong si Dante? Hindi po. Ang latest report po namin ay dalawa na po ang LTE dito ngayon. Si Dante ay nasa Ilaga natin. At si Emong ay nasa Ilaga Kaburan. Makikita natin yung PMO ay bago lang. 11 o'clock AM lang declare na tropical depression na siya, tropical storm. Ang nangyari, baliktad. Indok sa PMO ay pataas ang trajectory. Pababa siya mula Ilocos, Batanes. Pababa siya ng Bataan, Metro Manila. Dahil yung Dante ay tinutulak siya pababa habang umakit si Dante papuntang Japan. Okay. Pagdating naman po sa pagbigay ng mga babala at advisory, Secretary, ano po ang inyong direktiba dito? So, in close coordination naman ako sa mga mayors at sa mga OECD. Pero ang number one na special na advisory namin, apat na namatay, anim na namatay ay dahil hindi seryoso ang mga tubig na rumalagas sa ating mga ilog at ating mga sapa. May 3 bata sa Malabon na nagpustahan lang kung sino kaya tumalog sa ilog na tabasin ang isa, dalawang muntik pamatay, isa nawawala. May 3 nagiinuman doon sa illegal. Hindi nalakalain na akit ang tubig. Natay rin sila ng tubig. Ang ilog ko ay hindi tambayan at hindi palaruan at hindi inumang pagtagulan. At ganun yung mga karamihan lang nabatay natin sa typhoon na to. Okay. Pagdating po sa pagpapatupad ng preemptive evacuation, Secretary, kamusta po ang pag-ugnayan natin sa mga LGU na inaasahan pong maapektuhan? Ang number one na particular interest namin sa yung CAR, yung Cordillera Division, dahil bulubundin niya. Pero sa ngayon, sa mga reports nila, wala pa naman mga landslide kasi dito saturated masyadong ang bundok. Ang pinapanood namin ay Batangas, lalong-lalo na yung sa paligid ng mga Lemery, Talisay, Laurel. Dahil nung uling bagyong Christine, yung tuloy-tuloy yung ulan, ay gumuho ang lupa. Maraming natay. Kaya nag-special instructions sa kami na mag-preemptive evacuation dahil nagkarbasahan na ang lupa doon sa bandang Batangas. Paano na po kung ayaw pa rin lumikas? Kasi malambot na po ang lupa, saturated na po ang lupa dahil po sa ulan. Ano po ang hakbang ng DILG at mga concerned agencies para po makaiwas tayo sa peligro? So, ginagawa naman ng lahat ng ating mga kapitan. Mga kapitan kasi yung frontliners nila para sa evacuation. At saka 95% naman ng supply. Kasi may experience sila sa nangyari dati na hindi sila evacuate dahil nahihirapan. So, I'm very confident naman na kaya-kaya ng mga local city secretaries natin na handle kami ng mga ito. Okay. And finally, ano po ang inyong mensahe para po sa ating mga kababayan and also those in the front line? Ano po yung mga frontliners natin? Special mention ako sa DSWD sa trabaho nila. Ahead of time, 3 million food boxes distributed dahil nakalagay na free position na dahil sa severity ng bagyo. At ang kanilang mga response ay napakaganda. Ganoon rin sa OCD personnel na walang sawa sa pagkakapay sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang mga lugar. Mga kababayan ko, hanggang Biyernes pa po, sigurado ang ulan natin.
nasambasa na po lupa. Gawin niyo po lahat. Sabihin niyo po ng ating mga otoridad na mag-evacuate ay sumunod na po kayo at ito ay para sa inyong kapakanan. Alright, sige po, maraming salamat. DILG Secretary John Vic Remulla. Magandang hapon po sa inyo.